possible karon ng panahon, na makita nimo ang mga churches nga nagkahiusa kay nga naman sa ato, ang makita nato palang iba daghang tang leader, daghang mga ano, daghang matalino, hindi siya magkahiusa. So sa sugo pa lang ni Kristo Jesus nga dapat magkahiusa mo. So pasalamat pinaagi aning ginatawag na pamaagi nga nag-gather together ang mga churches sa Ginoo, nagatuon sa iyang pulong, sa iyang doktrina, mahiusa ka sa doktrina, and then magkaroon tao unity, mga kaigsunan. Pero ang unity nga gusto sa Ginoo, dili siya natawag ka diversity. Although ka-diverse ang ato ang pamaagi sa simbahan, pero kayo sa mga kadoktrina, ang diverse ang ibig sabihin, nagkalahi-lahi ang mga pamaagi sa kasimbahanan nato. May mga simbahan na wala nagatuo, pwede magamit og drums. May mga simbahan nga ilahang gamiton hymn na lang. May mga simbahan nga mukanta og mga praise and worship song. May mga simbahan nga bibo kaayo ang ilahang simba. So mo na mapamaagi. Pero ang gusto sa Ginoo sa ato nga magkaroon kita og unity in the truth. O na din sa atong Bible College, ang ato ang highlight ang doctrine. So mga gano'n na nga may mga churches magsulti nga ano, doktrina man lang permi ang pinatunan. Kung sa dayang itudlo sa simbahan, napabay laing itudlo, maliban sa doctrine, anak mga kaigsunan. So, importante nga, ma-realize nato na nga di nato ipagpalit ang ginatawag nato na unity. Kinahanglan maningkamot yun ta, make every effort ingon sa pulong sa Ginoo nga magkaroon ta og unity in the spirit. So suko ba yan sa Ginoo pinagi ang Apostol Paul, make every effort. So buti pasagot by all means dapat paningkamutan yun magkaroon nga ng unity ang mga churches sa Ginoo. So kung nagatuon mga church mo sa Ginoo, kaning kamutan mo nga mag-united ta in the church mga kigsona. So sa pagtuon nato, mahalaga na nasa inyo na ang ginatawag nga growth. Kaya nato ang ibasa din sa 2 Thessalonians 1:3 ang ginatawag nga pagtubo. At basa-basa, ingon niya ni Apostle Paul, we are bound to thank God always for you, brethren. As it is meet, because that your faith groweth exceedingly. Ang inyong pagtuo, nagtubo. Ang saan exceedingly? Diba? Pag-exceed, maglabaw. Exceedingly. So ano makita na ito? One ang title sa atong sermon is, Tracking Your Progress. Each one of us should assess ourselves. No? Kung naabatay progress sa pagtuon nato sa Bible College. Kini ma-apply mo sa simbahan, sa ato mga local churches. Kada Domingo, kasimba ta, kapaminaw, tagwali. Ma-track ba ang progress? Ang kundi pasabot na tracking, sundanin mo ba kung nagsaka ba ang graph? Nani, di ba? Para may balukan mo ang graph, ang progress, di ba na ay graph? Kaning tuig, nakakadiri. Pagkapot sunod na tuig, nagana ka, nanaog. Tapos sunod tuig, nagsaka ka. Tapos nanaog. Sunod na tuig, nanaog. Na-track din mo noon. Nasundan mo, pero di ba daghan ang naging anak? Karong tuig, busy sa Bible College. Sunod tuig, busy. Tapos, bigla na nag-anak, nawala sa Bible College. Nag-undang na. Okay. So, mas maayo pa doon ta, nag-straight na, patay. Pero kaya nagbabapag yun. So, muna sa idea ng tracking your progress.